May pinapagawa uli sa atin dito. Ito ay electric fan na stand fan. Ito ay standard na electric fan. So ito ay dinala sa atin ngayon lang, kaya check natin kung ano ang sira nito. Okay, so umpisahan natin. Okay, so check natin yung LEC kung ano ang problema. Sabi ng may-ari kasi ito ay gumagalaw lang yung LEC ng kaunti pagka kanilang tinesting. Kaya tanggalin natin to. Ayun, subukan natin na panda rin. So sinaksak ko na to. Tingnan natin kung anong problema niya. So lagay natin sa 1. Ayan o. Kasi nyo, ganyan siya. Tapos umuugong siya. Ganyan lang siya kabilis. Ayan o. Ganyan lang dyan siya kabilis. Lagay natin sa 3. Ganyan din. Sa 3. Ayan, ganyan lang siya kabilis. Tapos umuugong. So tingnan natin kung anong problema niyan. Sabi nung iba, lagi nilang sinasabi na capacitor lang yan. Tignan natin yung capacitor, check natin. Para kasi sa karanasan ko hindi laging capacitor, sa tagal ko nang gumagawa. Ang problema pagka mahina ang electric fan. Yan. Okay. So tingnan natin itong capacitor niya kung sira talaga siya. So yan. Tingnan natin Pagbukas ko, so pagbukas natin, na-discover natin na ito ang nangyari. Ito, tignan niyo to. Ayan. Dalawa yung capacitor. Napakarami kong nakikita na ganyan. Yung mga naglalakad, ito ginagawa, dinadalawa ng capacitor. Pag mahina yung capacitor, nadagdagan nila ng isa pang capacitor na ganun din ang value. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila. Parallel nila, pinarallel. Mura lang naman ang capacitor, hindi pa makabili, 1.5. Ayan pinarallel nila. Okay. Parallel. So gawin natin dito, subukan natin. Gagamit tayo ng bago 1.5 na capacitor. Malaman natin kung magbabago ang ikot niya. Okay, kukuha lang ako ng capacitor na bago. So ito, may bagong capacitor dito na papalit natin, 1.5 UF. Okay, so ang value kasi nito 1.5 UF. So ang original niyang capacitor ay itong kulay na to, pula, tsaka itim ang wire. 1.5 UF. Kaya papalitan natin ng 1.5 UF. Tingnan natin kung magbabago ang ikot niya. Tuloy natin dito, tsaka dito. Okay. Bigay tayo ng wire na malalagyan. Subukan natin subukan lang natin kung capacitor ang problema niya. Suot lang natin to. Yan. Okay. Para makita ninyo paano mag-troubleshoot ng electric fan. So may gumagawa kasi nun, dalawang mahinang yung capacitor ang lalagay nila. Okay, yan. So try natin. Subukan natin, tignan natin. Sak natin. Tapos saksak. Subukan natin panda rin. O yan, ganyan pa rin siya. Tutulungan mo pa siya. Parehas, ganun pa rin. Kahit sa 2, sa 3. Mahina pa rin, saka hindi capacitor lang. Kasi bago ng capacitor nilagay natin. Tapos umuugong siya. Kasi nyo, ayan ganyan lang. Ganyan lang sa kahina, 3 na yan. Bago ang capacitor. Kaya nagsasabi ng capacitor lang yan. Mukhang hindi yon, lagi ang sira. Yan, makikita nyo ngayon. Number 3 na yan, ganyan pa rin ang ikot, bago capacitor. Ngayon, pakita ko sa kanya yung problema. Okay, pakita ko sa kanya yung problema. Tingnan nyo ito, pag hinila ko, ang laki ng kalog. Ayan. Kasi nyo, so wala sa align yung rotor, nawawala sa align yung rotor, kaya hindi babatak ang stator. Hindi niya mababatak yung rotor para umikot. Ang laki ng space niya. So may natunaw dun sa loob, yung spacer na malalaki, natunaw, kaya dapat yan maliit lang yung hila. Pag hinila mo, maliit na maliit lang. Kaya ganun lang. Pero pag ganyan, hindi talaga ikot yan. May pakita ko sa inyo, bubuksan natin. Hindi laging capacitor, mahina ang ikot. Sa tagal ko nang gumagawa, naranasan ko na yun. Karamihan nito, sira nito, ay nandito sa loob. Kaya kakalasin natin yan, pati yung motor. Kakalasin natin, makikita natin yung loob, kung ano ang problema. Okay, yeah. So putulin na natin. At mamaya tayo gagawa ng bagong. Ito rin nilagay natin mamaya. Ganap tayo ba capacitor na medyo malakas. Ayan. So puputulin na natin ito dito kasi dudugtong na lang natin mamaya.
Kasi may papaltan din ako dyan. Baka paltan ko rin kasi yung bushing yan eh. Kaya puputurin ko na rin dito. Tingnan ko rin para sigurado. Tapos tanggalin muna natin dito para mailagay natin sa lamesa. Doon tayo magtrabaho. Para ano tayo ng magandang trabaho pagka ganun. Yan, may dumadaan. Titinda ng mga sounds. Tanggalin muna natin dito para mahila natin. Yan. So ganyan ang pag-check. Matututo kayo. Panoorin nyo lahat ng mga video namin. Okay, lagyan natin sa lamesa. Okay, nandito na sa lamesa. Kaya kalasin na natin. Makita natin yung loob. So magkakaroon ngayon kayo ng bagong ideya kung bakit kabagal at ang electric pan. Kalasin natin itong 4 na screw nya. Itong nilyo nya. Para makita natin yung loob. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, sana mag-subscribe kayo para dumami pa yung subscriber natin. Dito sa lugar namin, ano to? Medyo maraming tao dito. Kasi yung bahay rito, kakatay sa aking pwesto ko, tabi ng kalsada. Kaya maingay siya. So, itong ginagawa ko, paggawa talaga to. Hindi pang YouTube lang to. Binibidyoan ko para i-upload ko para magkaroon kayo ng ideya. Makatulong, maaaring yung gayahin to. Kasi ako, natuturin din lang ako sa panonood ng mga video sa YouTube. Saglit lang akong siguro mga ilang araw, linggo lang akong nanood. Marami akong pinanood. Tapos, yun na. Nagkaroon ako ng ideya. Sinundan ko lang yung mga ginagawa nila. Natuto na ako. Ayan. May screw dito ito na maliit kaya tatanggalin natin. Ayan. Okay, so ngayon mukhang nating tanggalin. Ayan. Okay. Okay, iyon ayun na. Nabasag na. Mayroon, tanggalin muna natin din eh. Okay. Ito yung may mga nabasag yung pan. Nabasag yung pan. So yun, ang naging problema. Tanggalin natin. So ngayon medyo mahaba yung video ko para detalyado yung ano panood. Okay. Yan. So okay pa naman yung shafting oh. Okay pa. Kaya pa sa liha. Ngayon napansin natin malaki yung nabawas na spacer. Nawala yung mga spacer. Ayan o. Kaya malaki yung kawang. Tapos na sobrang init na. Yung pan. Nawala. Ayan o. May pan siya. Basag siya. Kaya ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng spacer dito magkabila para hindi siya maluwag na gano'n. Kasi pakita ko sa kanya ha. Ang nangyayari kasi sobrang luwang ng space. Pag ni-space niya gumagano no. Pag gumanon na sumala na yung rotor. Wala na yan, hindi na yan babatak na ikot na malakas. O kaya pag doon sa kabila, ganun din. Wala siya. Dapat nasa gitna yan. Yung gitna. Sa gitna siya. Kaya konti lang yung space. Kaya gagawin natin, dadagdagan natin ng spacer. Yung mga ganito niya, oh. Yung mga ganito, oh. Dadagdagan natin. Maaring sa una o sa huli. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano pagle-level ng spacer. Okay? Tapos ito yung ano niya. Okay pa naman. Nisin lang natin ng kaunti. Para maganda. Ayan, oh. Yan. So medyo maingay yung mga bata dito pa magingay. Yan. Okay, yan. So ang gagawin ko dahil medyo may tama na yung ano, para sigurado tayo, papalitan din natin ng bushing. So dalawa. Tanamin sa inyo kung paano papalit ng bushing. Palitan tayo ng bushing, palitan natin dalawa para sigurado. Kasi pag ganito ang gagawa nito, kakaroon kayo ng ideya. Ayan. Madali lang magpalit ng ganito na bushing. Ang mahirap at challenging ay yung isang aluminum na bushing. Talagang mahirap yun. Panoorin nyo yung mga video namin paano pagkakabit o pagpapalit ng mga bushing. Iba't ibang ano, klase. Ito yan. Oh. Ito yung pum nya. Ito yung bushing nya. So, papalitan natin yung bushing na yan. Kabila ganun din. Mag-iingat kayo pag ganito kasi natatamaan dito. Sakit. Dugo siya kaya iingatan. Mag-iingat.
Yan. So yan. Okay. Ito yung foam niya. Gagawin natin dito sa foam. Lagyan natin yan ng langis, motor oil ang ilalagay nyo. Ayan. Yung tama lang na motor oil. Bago tayo maglagay ng bushing. Okay. Kailangan mayroon nito para mayroon siyang stock na langis. Pagka kasi kakuntihan langis, mabilis masira yung ano. Okay. Yan. Lagyan na natin. Anuhin lang natin to. Tuwid natin para madaling maglagay mamaya. Ayan. So ganito lang. So, marami na ako nagawang ganitong ano, mga electric pan na nasusunog, nawawala yung spacer kasi sobrang lutong na. Ayun, nasusunog. Yung iba nga buong ano ganito, buong ganito wala. Ubos. Sunog talaga. Pero ito, yung mga spacer lang na ano, pagkabila. Maliliit na spacer. Isa natin, lagyan natin itong bushing. Bago to. Halos magkasing taas lang. Yun. Tapos ito na. Babalik lang natin sa dati. Okay, yan. Pinahulog yung ano, kailangan maganda rin yan. Okay, so ganun. Yan. Yan. Tapos, kailangan may mag-idiin yun. Kaya meron ako nito. Kaparin kayo ng pangdiin nyo. Kahit anong klase ng pangdiin. Ayan. Tapos ay ibabalik natin. Flat screw. Driver. Ayan. Ayan. Balik natin ganito sa dati. Ayan. Ayan, okay. Para may pitch siya. Kasi hindi dapat ito kakalog, no? Ayan, walang kalog dapat. Tapos yung bushing ay maigpit. Dapat maigpit siya. Hindi kayang, mas maganda pag hindi nagagalaw ng kamay. Okay, kung kabila naman, lagyan natin yung bushing, foam, tsaka ito. Ayan. Okay. So didiin natin na ganun, tapos ayan, nabalik sa rin. Tuwid natin yung sige natin. Ayan. Medyo kailangan persahin ng konti. Yan, mas mabilis to kaysa at mas madali. Itong ganitong mga aero pagpapalit ng bushing. Pangal lang natin ng konti. Para walang kalog. Okay, dapat walang kalog pag ginanon nyo. Tapos may fit yung bushing. Ayan, may fit siya. So okay na, tapos buuin na natin. Yung pala, yung pala. Liyahin natin. So gawin natin dito sa shaft niya, itong shafting niya, liyahin natin to kasi may medyo konting gas-gas. Liha tayo ng 400 ginagamit ko, mas maganda, mas manipis pa. Gamitin niyo number 500, 600 gano'n. Mas manipis pa. Para mabalik yung kinis niya. Para pagka nilagay natin sa bushing ay talagang makinis na makinis. Kahit magkabila yan. Ayun, kasi kita naman yan yung medyo maitim. Ayun. Tapos tatagdagan natin ng spacer para yung kanyang ikot, yung kanyang ano, ay eksakto lang pagka umikot siya. Hindi siya una, hindi aabante yung rotor. Kasi pag sumala na yun doon sa dapat pwesto niya, wala, hindi na ikot na malakas yan o mabilis. Kaya hindi natin ito kasi pagpasok ng bushing, baka may patalas. Okay, mukhang okay na. Ayan. Ano lang, ayan, kinis na. Okay na. Ayan. Tapos nagdagan natin ng spacer. Ito yung mga spacer namin, ang mga gamit na ito pero okay pa. Gawin natin ay lagyan natin ng tig tatlo na spacer. Ayan. Para kasi sa estimate ko ganun lang yung kailangan nating ilagay para tama lang. Pero kung sa inyo pag gumawa kayo depende kung yung laro niya mamaya. Ayan. Tapos lagyan na natin. Buuin na natin. So ito, pasok natin doon sa dati nating hinugutan. Okay, yan. Ganyan. Balik lang natin sa dati.
Okay, tapos lagyan natin ng ano, konting ayan. Okay, so para ko okay na kasi tama lang oh. Yung space niyo ano niya, yung halos pantay lang. Ayan. Tapos dito, lagyan na rin natin. Lagyan natin ng pampadulas. Okay, ayan. Ayan. So, tingnan natin ngayon kung yung play niya ay tama lang. Ayan oh, tama lang yung play niya, maliit lang. Di kanina. Kinalog natin talagang lang. Tama lang to, maliit lang siya oh. Oh, ay mga ganyan lang oh, ang play. Kanina siguro ganyan kalaki. Nilagyan natin ng tatlong spacer sa una at saka sa uli. Tapos lagyan na natin yung ano na, tornilyo niya, 4. Okay. So yan. So 4 ito, kaya balik lang natin. Ayan. Subscribe kayo sa channel namin. Like din nyo, tsaka share sa mga kakilala nyo para gusto nyo maging trabaho ito kung sideline. Ayos. Sila. Para mag-align siya, kasi medyo mahigpit pag pinahigpit nyo. Okay nyo lang ako dito. Para mag-align. Ayan o, maluwag na siya. Para mag-align siya. Para mag-align yung bushing, ano, maluwag na siya. Tama lang yan o. Okay. Ayan, lagyan na natin yung sunod tong pitan pala natin para sigurado yung higpit. Finger box. Ayan. May 3 ano yan. Screw. Ayan. Okay. Finger box. Trabaho niyan para mag-swing. Yung electric fan natin, kaliwat kanan. Pag hindi nag-swing, ito ang problema, gearbox. Ganun lang, simple, napakadali, di ba? Okay, kita na kayo rito, pagantuhan nyo. Saglit lang. Mas matagal pang okay. Natin itong stopper ng ano, LC. Okay. Ayan. Tapos gawin natin ay yung capacitor. Ito yung dalawang capacitor kanina na pinagsama nung gumawa. Pares 1.5 dalawa. Subukan natin, testerin natin kung kung okay pa siya o hindi na. Tapos ito yung bago, i-compare natin yung bago sa pagte-test. Pag nag-test kayo gamit yung analog, lagay nyo sa times 1. Yan, times 1 siya oh. Yan. Tapos ang subukan natin unahin itong dalawa na kanina. Talukan natin. Tingnan natin kung mahina nga ito, kaya ginawa niyang dalawa. Ayan. Pan natin. So ang pagte-test ganito, lagyan nyo dyan. Ayan, pumalo siya ng kaunti lang. Tapos lipat nyo sa kabila. Halos walang palo. Oh, malakas pa to. Oh. Medyo malakas pa naman dito pa. Yung bago, tingnan nyo yung bago ito. 1.5 din. Kung gaano kalakas. Lipat kabila. Ayan, umabot dun sa dito sa 100 maabot. Dito sa may ano to. Malakas to. Bago, ganun kalakas yung bago. Kaya gagawin niyo, pagkukumpara niyo yung bago, tsaka yung luma, yung palo niya. Itong palo nung isa, hina na. Ayan o, mas malakas yung isa, itong bago. Subukan natin itong isa pang kaninang kinabit niya. Ito mas malakas to. Nakaw, ang ginawa niya, napakalak. Pinagsama niya ito, so ang lakas nito. Kasi ang lakas to yun, parang bago pa oh. Ayan nyo. Oh. Oh, parang bago pa. Ayan nyo, bago. Nako. Ayan oh, halos pares lang ito isa. Pinagsama niya, lakas, delikado yun. Baka masira yung stator. Tingnan natin mamaya kung di nasira yung stator. Itong lagay natin. Yung isang-isa naman niya, isa lang lagay natin. Ito, lagay natin. Sana hindi naapektuhan yung stator kasi baka sumobra yung ano niya. UF niya kung pinagsama niya. Tapos kaya natin tapean.
Tapos lagyan natin sa stand. Doon sa stand niya, doon na natin wiringan. Lagyan natin sa stand. So lagyan na natin sa ano niya, stand niya. Ito. Tapos kabit na natin yung pinutol natin kanina. Kanina pinutol lang natin yan. Color coding naman yan kung ano yung kulay. Di tapat na lang natin. Ganyan. Tapos lagyan natin ng cake. Tapos subukan natin. Kasi napakalakas pala nung nilagay niyang value ng capacitor, 2.5. Yung isa malakas pa, yung isang link niya malakas pa. Dapat tinanggal na nilang yung luma. So yun ang epekto. Pagka malakas ang nilagay nyo, sobrang lakas ng capacitor. Kasi dalawa, tumaas yung value. Lakas ng ikot niya. Oo, malakas ang ikot. Pero sobrang init yan. Iinit yan. Sobrang init. Na yung plastic niyan, natunaw. Yung mga spacer niya, natunaw. Napulbos. Kita nyo kanina na yung mga hati-hati. Yun ang problema kapag nagsobra kayo ng capacitor dun sa value ng original. Buti, sana hindi nasira yung stator. So, tapean natin, ano? Para, isa-isa natin tapean. Tapos, subukan natin. Okay, so, natapean na natin. Ayun, isa-isa. Tapos mamaya, tapean natin ng buo. Subukan natin ngayon. Lagay na natin, saksak natin. Try natin kung okay na ikot naman. Tingnan natin. Subukan natin. So 1. So may ikot naman siya. Malakas naman. 2. 3. So yan, okay naman. So try natin. Lagay yung LC niya. Tingnan natin kung babatak siya. Lagay ko lang. So nalagyan na natin yung ano niya, LC niya, saka yung guard na. So tingnan natin kung kaya niyang ikutin yung LC. Subukan natin. Saksak natin. Lagyan natin sa number 1. Ayan, obserbahan natin. Okay naman. Malakas naman siya. O yan. Okay na. Sana may natutuhan ulit kayo. Ganon. Hindi lagi capacitor ang problema. Pagka mahina. Tingnan nyo yung ano niya, bushing o kaya yung ano niya, mga spacer niya kung okay. Nasira. Yan. Number 1, number 2. O lakas. Subscribe kayo sa channel namin. Like nyo at share din nyo. Sana nakinabang ulit kayo. Okay, salamat.